Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Santiago, Kapitulo 3, talatang 14 hanggang 16. Ito ang sinasabi: kung pagkainggit at pagkamakasarili naman ang umiiral sa inyong puso, huwag ninyong ipagyabang na may karunungan kayo, dahil pinasisinungalingan niyo ang katotohanan. Ang ganitong karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi sa mundo. Mula ito sa diablo at hindi sa banal na espiritu, sapagkat kung saan umiiral ang pagkainggit at pagkamakasarili, naroon din ang kaguluhan at lahat ng uri ng kasamaan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Bigyan mo po kami ng karunungan upang maksunod sa iyong mga kalooban, O Diyos, at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan. Abutin mo po sila, O Diyos. Pagalingin mo po sila sa kanilang mga karamdaman. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman. Tulungan mo po sila, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisihanda sa pagpasok sa kanilang mga trabaho. Ano man ang kanilang mga trabaho, O Diyos, ingatan mo sila. Tulungan mo sila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, sa mga tukso, sa mga pagsubok. Bagkus proteksyonan mo sila, O Diyos. Pagpalain mo sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga taong patuloy na gumagawa ng mabuti, patuloy na tumutulong sa kanilang kapwa. Ingatan mo sila. Tulungan mo sila, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga dinadala na mga suliranin. Patuloy mo silang abutin. At ikaw, O Diyos, ang magbigay sa kanya ng mga solusyon sa kanilang mga problema. Huwag mo ipahintulot ng kanilang mga dinadalang problema ay hindi nila kayanin, O Diyos. Bagkus aliwin mo sila upang makalimutan nila ang mga problema na narito sa mundo. Lalong-lalo na, O Diyos, kung ito man ay problema sa pinansyal. Tulungan mo sila at ikaw, Diyos, ang siyang may-ari ng lahat ng mga ari-arian, mga bagay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya kami, O Diyos, ay nananalig na ang bawat anak mo ay hindi mo pababayaan. Amin ay inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin, mga nasunugan, mga nawala ng mga tirahan dahil sila ay nasunugan. Ngayon ay naroon sila sa mga evacuation center. Lord,
ingatan mo po ang mga kaibigan namin ito. Lalong-lalo na, O Diyos, ang mga matatanda na sila ay prone sa mga karamdaman. Gayon din po sa mga bata, O Diyos. Patuloy mo po silang ingatan, proteksyonan sa lahat ng kanilang mga buhay sa evacuation center. Panginoong Hesus, dalangin ko ang aming bansa, naway pagpalain mo ang bansang Pilipinas at naway magkaroon na ng kapayapaan, Panginoon, sa politika. At ikaw, O Diyos, ang siyang maghari sa bansang Pilipinas upang ito magkaroon ng isang magandang ugnayan ang bawat isa. Tumaas ang aming ekonomiya, Panginoon. Lord, maraming salamat po. At patuloy ko rin sa inyo ang aming mga kababayan na naroon sa ibang bansa, nagtatrabaho. Patuloy mo silang ingatan doon. Bigyan mo sila ng kalakasan. Ilayo mo sila sa anumang mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoon. Bagkus ikaw ang maghari sa kanilang mga puso. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Bakit tayo naiinggit? Iyon ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Bata pa lang tayo, mga kaibigan, naranasan na natin yung mainggit. Yung magtatanong ka, bakit yung kalaro ko may Game Boy? Bakit ikaw wala? Minsan na rin tayong nagtaka kung bakit may close yung mga relatives mo sa mga kamag-anak mong Inglesero o galing sa States o kaya naman nakakaangat sa buhay. Hanggang sa pagpasok natin sa eskwela, marami tayong bagay na kinainggitan. Bakit siya? Kaya niyang i-drawing yung mukha ng tao, tapos ikaw, stakes lang, hindi pa pantay. Dumarating din sa point na bakit siya close kay ma'am? Ikaw hindi. Yung bakit ganito, bakit ganyan? Hanggang sa paglaki natin, sa pagtanda natin, diyan nagsisimula ang inggit na pisikal. Bakit siya matangkad? Bakit siya maputi? Bakit siya gwapo o maganda? Bakit sila ganon? Bakit? Kahit ako, mga kaibigan, nakakaramdam ako ng inggit. Bakit sila ganon? Bakit ako ganyan? Bakit sila mayaman? Yung hindi na kailangan kumayod pa para makakain. Ako hindi. Bakit sila kahit haggard na, cute pa rin? Diba? Ako, nakailang facial wash na yata ako at pulbo. Wala pa rin. Bakit sila 6 yung abs? Ako isa lang. Malaki pa. Bakit sila artistahin? Ako gusgusin. Pero kaibigan, may na-realize ako. Alam ko na kung bakit tayo nainggit. Kasi lagi tayong nagtatanong ng bakit. Sa salitang iyan, mga kaibigan, nagsisimula ang pagtatanong kung bakit ganon at bakit ganyan. Lagi tayong nagtatanong. Lagi tayong naghahanap ng explanation sa lahat ng bagay. Kadalasan, hindi kasi natin matanggap, kulang tayo sa salitang acceptance. Kapag tanggap mo na ang sarili mo, marirealize mo na nasa iyo na pala ang lahat. Matangkad sila, maliit ka. So, mas madaling sumiksik sa LRT o sa MRT kapag sumakay. Maputi sila, maitim ka.
Ma-enjoy mo ang summer na walang arte, di ba? Mapayat sila, mataba ka. Masarap kumain eh. Bakit ba? At saka kapag nangyari ang tagutom, mga kaibigan, sila patay na. Ikaw, pumapayat pa lang. Di ba? Yun mga advantages doon. Makinis sila. Haggard ka. At least, malalaman ng tao na hard working ka. Mayaman sila. Mahirap ka. At least, ikaw, kapag yumaman, masaya. Kapag humirap, kalma na kasi naranasan mo na. Normal lang ba ang mainggit? Ayon sa Biblia, ang pagkainggit po ay hindi normal. Kasi yung mga inggit na yan ay hindi naman po iyan galing sa Panginoon. Yan po ay diwa ng kalaban at kaaway ng Diyos, ang Diablo. Tingnan natin sa Santiago 3:16. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Diba? Ano po ba ang nangyayari sa ating bansa? Kaguluhan. Maraming kaguluhan sa politika. Diba? Kasi ang Diablo, kung nasaan ang away, gulo, pagkainggit, at kasamaan, ay nandoon si Satanas upang manggulo. Ang kanyang karunungan, mga kaibigan, ay hindi galing sa Diyos. Hindi galing sa Diyos. Kundi makasanlibutan, makalaman, at mula sa Diablo. Malinaw po na ang pagkainggit po sa ibang tao ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa Diablo. Kabaliktaran po ito ng pag-ibig, dahil ang pag-ibig ay hindi mainggitin o managlihi. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaglihi. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Sabi nga ng Diyos, maski sa masamang gawain ng tao, huwag kang maiinggit doon sa mga taong gumagawa ng masama, kagaya ng mga sugarol, lasinggero, bisyo ng bisyo, babaero at lalakero, at iba pang masasamang gawain ng laman. Huwag kang mananaglihi sa mga masamang tao, ni magnasa ka man na masama sa kanila. Sa halip na mainggit ka sa ibang bagay o tao, ay matuto tayong makontento kung anong meron tayo. Yun po ang keyword, makontento tayo kung anong meron tayo. Huwag na muna nating isipin yung mga bagay na kulang sa atin, kung wala naman sa atin. Kung meron na tayong makakain at pananamit, tirahang matutuluyan, inumin, makontento tayo doon, mga kaibigan, sa mga bagay na meron tayo. Hindi yung gagawa ka pa ng masamang bagay, makuha mo lang yung gusto mo nang meron ang iba. Mali po yun, kaibigan. Mali po yun. O katulad na halimbawa, yung ikaw ay mang-hold up para ka makakumita ng malaki. O kung ano pa mga gagawaing masama, katulad ng pagbugaw, no? Pagbibenta ng mga laman, o yung mga bayarang lalaki o babae, o nagbibenta ng droga. Yung mga nagbibenta ng droga, sugarol, mamamatay tao.
Mga gawaing masama yan, mga kaibigan. Ayaw ng Diyos na gawin natin iyon. Dahil ito po ay hindi sa Diyos, kung hindi sa dyablo. Tingnan natin sa unang Timoteo 6:8. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Di ba? Sapagkat wala naman tayong dinala dito sa sanlibutan nang tayo ay ipinanganak. At wala rin tayong dadalhin, mga kaibigan. Kahit yung damit na isinuot mo sa libing, sarili mo lang ang dadalhin mo pagdating sa paghuhukom at kapag ikaw ay namatay na. Di ba? Kailangan ba natin yung karangyaan na yan? Pero kung ikaw naman ay gumagawa ng kalooban ng Diyos at nakikita niyang mabuti kang tao at nakikita niyang ikaw ay marunong makontento kahit hindi mo pa hinihiling, ay ibinibigay niya sa iyo kapag nakikita ng Diyos ang puso mo at gumagawa ka ng kanyang mga kalooban. Bibigyan ka niya ng mga bagay na kailangan mo at gusto mo kung ikaw ay mabuting tao at sumasampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Kapag natanggap mo na yung sarili mo, kapag hindi ka na nagtanong kung bakit, makikita mo kung bakit binigay ni God siyan sa'yo. Remember, God siya, mga kaibigan. Panginoon siya. Never nagkakamali. Siya ay perfection, di ba? Perfect siya. Ang Panginoon ay perfecto. You are perfect, kaibigan. We are perfect in God's eyes. Yun naman ang importante, di ba? Kailangan perfecto tayo sa mata ng Diyos. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Ikaw at siya ay may kaugnayan, may relasyon. Haggard man, o maliit, o mataba, o payat, o lampa. Kaibigan, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka niya. Basta maging mabuting tao ka lang. Be good. Be good, kaibigan. Natural lang ang mainggit, pero wag mong dibdibin. Kapag nainggit ka, ngumiti ka lang at sabihin mo sa sarili mo, I'm perfect. Kaya keep calm and appreciate yourself. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Amang banal, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagtuturo kung paano mapagtagumpayan ang klase ng inggit, tukso, at pandaraya ng kaaway. Dalangin ko po, Ama, tulungan niyo po ako o kami na sa lahat ng pagkakataon, turuan niyo po kaming mas lalong lumapit sa iyo anumang sitwasyon ang aming kinahaharap. Tulungan niyo po kami, Ama, na mapalakas at mapatatag ang aming pananampalataya. Ito po ang aking samo at dalangin sa tanging makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak at tagapagligtas ng aming kaluluwa. Walang iba kundi ang aming Panginoong Hesukristo na siyang nagliligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Amen.